Good afternoon, brilliant people. This is Charbert Bergaze, and welcome to Charbert Talks. In today's conversation, let's try to answer this question because for me, this is so important for everybody to understand. In Taiwan kasi, under the program TFA-TP, meron tayong dalawang pagpipilian as a teacher. Pwede tayong mag-apply as FETA, which is, sa madaling salita, you will be the assistant and the local teacher is the main teacher. Pag FETA po ang inyong inaplayan. Okay. Pagka FET naman po, kayo po yung main teacher and then the local teacher will help you. Siya po yung parang naging assistant sa scenario ng teaching ninyo. Sa inyong collaboration in the classroom. Pero po, ang hindi po naiintindihan ng marami, pagdating kasi dito sa Taiwan, ang pinakamangyayari talaga, the usual thing na nangyayari based sa mga nakausap kong mga foreign teachers dito, ikaw po ang magiging main teacher most of the time. Kung hindi man po ikaw ang main teacher every time na nagkaklase kayo, may mga pagkakataon talaga na ikaw yung pagpapaturuin ng inyong school. Ibibigay sa iyo yung task na maging main teacher kahit na yung status mo ay FETA. Dapat assistant ka lang. Kasi in the scenario po, hindi po talaga tayo magiging effective na isang foreign teacher na mag-stand as a assistant. Kasi hindi naman po natin naiintindihan yung language nila. So ano yung gagawin natin kung tayo yung assistant? Tutungan ka lang doon sa likod. 'Di ba? Kasi wala kang naiintindihan. You cannot translate the language. You don't know what to do kasi wala namang magagawa yung understanding mo while the local teacher is talking in front. Ipagpalagay natin ganun yung naging scenario. So, ang magiging reality mo dito, ikaw talaga yung magtuturo. Yes. Kaya nga sinasabi ko, kung katulad ka ni teacher na meron ka ng lisensya sa Philippines, right? Kasi itong sinabi ni teacher, unit earner daw siya sa Philippines and then meron na siyang teaching license. Okay, professional teacher na po si teacher na ito. Kaya lang, wala pa siyang experience. Huwag po kayong mag-alala. Ito po yung misconception na iniintindihan ng napakarami na sinasabi nga nila mas advantage daw kung meron tayong teaching experience. Oo nga naman, sa application process. Pero pagdating po dito sa Taiwan, no. Kasi yung experience natin sa Philippines, most of the time, hindi natin na-apply dito sa Taiwan. Kaya nga sinabi ko, sa aking mga previous video, na para tayong babalik sa pinaka-basic talaga. Yes, totoo yan. Kasi po, ang reality here, hindi po tayo as a foreign teacher ang magdadala sa kanila ng panibagong educational system, ng panibagong teaching style, for example. Kung paano matututo ang mga students natin. Hindi po yan ang nangyayari here. Rather, we need to learn the system, kung ano po yung reality here. So ikaw, bilang isang foreign teacher, ikaw po yung dapat matuto sa sistema nila. Ikaw po yung dapat mag-embrace. Ikaw po yung dapat maka-adapt sa sistema dito. Not them to adopt your system. Yes. Kaya for me, hindi po kailangan talaga ng mahabang experience in the Philippines para maging effective ka dito sa Taiwan. No. Kasi hindi mo siya magagamit most of the time. Iba po yung pamamaraan natin sa Philippines at iba po yung pamamaraan nila dito. At hindi po nila wini-welcome yung ating experience in the Philippines. Hindi po nila kailangan yan most of the time. I'm just like speaking the reality kasi ito po talaga yung nangyayari. Pag sampa mo sa school, pagpasok mo dyan, ang gagawin ng local to orient you sa lahat ng mga nangyayari sa school, to let you know na ito ang sistema ng paaralan natin and this is something that you need to do and improve. This is your function as a foreign teacher. Not to ask you, ano pa yung pwede mong magawa sa school natin? Pero iba-iba din po yung sistema dito. May mga schools na ganun po yung ginagawa nila. Binibigyan nila yung foreign teacher ng karapatan, ng opportunity to design a kind of curriculum or syllabus ba ito na i-apply sa school. Good for you if ganun ang school mo. Pero most of the schools here, no. Kailangan sila yung mag-orient sa'yo sa kung ano yung reality ng school. And all you need to do is to follow. Kaya,
Huwag po kayong matakot na wala po kayong mga teaching experience. As long as qualified kayo, dahil meron naman po kayong lisensya, mag-try po kayong mag-apply. Kasi dito nyo po yan matututunan lahat. Kaya nga sabi ko before, as long as you are willing to learn, magtatagal ka talaga dito kasi that's what they want. Ayaw nila yung hindi tayo nakikinig. Pag sinabi nilang ganito ang dapat mong gawin, ito lang yung limitasyon mo, ito yung function mo, this is what you're going to prepare, sundan mo lang yan. Kasi yan ang gusto nila. Because the moment na mag-go against ka sa mga itinuturo nila sa iyo, conflict might arise, no? Magkakaroon ng problema ang inyong collaboration between the foreign teacher and the local teacher, and that's not good. Kasi hindi yan yung aim natin dito why we are here. Dapat magkaroon kayo ng harmonious relationship with each other, right? So, ibig sabihin nito, teacher, ikaw na nagtanong, you are qualified to apply here. And kung ako yung tatanungin mo kung alin dyan ang pipiliin mo, I have to say, mag-go directly na kayo sa FET. Kasi, at the end of the day, pagdating nyo dito, patuturuin pa rin kayo just like FET. Kung ano yung ginagawa ng FET, ganun din po ang ginagawa usually or most of the time ng mga FETA. And saan po kayo nadihado? Sa sweldo. Kasi yung sahod po ng FETA is lower than FET. Sayang po yung isang taon. Although, pwede po kayong mag-transition after a year. After one contract year, madali na lang po ang transition ninyo. Kasi yung school mismo, magpa-process, tutulong kasi yan sila to process your transition para maging isa ka ng ganap na FET the following school year. Pero sayang naman po yung isang taon na sana FET na po yung sahod na tinatanggap ninyo. Okay? Kasi mas malaki po talaga yung offer. Kagaya ng sinabi ko, wag po kayong matakot if kulang pa po yung teaching experience ninyo. As long as you can talk and speak English very well, huwag po kayong matakot kasi yung strategy natin in teaching, lahat po tayo, kahit kami po na may mga experience na sa Philippines, nag-aral din po kami. Bumalik po kami sa pinaka-basic at pinag-aralan po namin ang sistema ng paaralan. Kasi po dito, bawat paaralan, meron po silang iba't iba talagang kulturang fina-follow. 2 school na po ang naturuan ko dito sa Taiwan, and I should say na iba't iba po talaga ang kulturang ina-apply nila. And hindi mo kailangang i-compare na bakit doon sa previous school ko ganito kami, bakit dito ganyan. No, kasi magkakaroon lang kayo ng conflict niyan. Magiging complicated lang yung scenario ng buhay mo. So all you need to do is to follow. Before the discussion, talk to the locals kung ano yung gagawin ninyo. Ganun lang. Ganun talaga yung scenario here. It's not nga ikaw yung gumagawa ng plano, ikaw yung masusunod sa lahat ng bagay. No. Actually, most of the time, sila yung nasusunod dito. Kaya yan po din po ang isa sa dapat mong paghandaan if gusto mo talagang maging isang ganap na foreign teacher in Taiwan. So sana po, nasagot ko ng maayos ang tanong ninyo and hopefully marami po tayong matulungan sa video na ito. Bye-bye for now. Bye.